Automotive. So sa vlog natin ngayon, ipapakita naman natin sa inyo pag-testing ng mga parts ng sasakyan, ng mga pinaka-importante, okay? Once nagkakaroon ng trouble. Okay? So paano i-check tong ito yung tinatawag na OCB or BBT. Okay? So OCB, it means oil control valve, or BBT, variable valve timing. So isa lang 'yan, okay? So ipapakita natin sa inyo paano i-test to siya mga automotive. But although goods to siya, dalawa, okay? Para ma-differentiate natin na goods talaga siya, okay? So ito yung old BBT natin dati sa sasakyan natin, okay? So yung nagpalit tayo, but nabinta natin yung sasakyan na yun. So ipapakita natin sa inyo. Once ganito yung problema nyo, so paano siya i-check, okay? So gamit lang yung multimeter at saka portable battery, okay? Lithium. So, pwede kang gamit ng yung impact wrench nyo. Tanggalin nyo yung battery, tapos pwede nyo siyang i-check. Okay? And then, dalawang wire. Tapos, alligator clip. Dalawa. Okay? So, ito yung gamit natin pan-testing nitong na to. BBT na to. Okay? So, ngayon, huwag na natin patagalin. Ipakita natin sa inyo. So, sa mga beginners dyan, yung gusto mag-mechanic or mag-DIY, so once yung conclude nyo na ganito, ito yung problema, so i-check nyo muna bago nyo siya palitan. Okay, sa pag-check nito, so advice ko pag nag-check kayo nito, so ito yung multimeter nyo, ganito. So isit nyo siya sa 200 kilo ohm. Okay, kita natin sa inyo. Yan, so nandiyan yung ka-indicate siya, yung pointer niya is 200 kilo ohms. So itong part na to is ohms. Makikita mo yung sign na yan. Okay, para hindi kayo maligaw sa mga baguhan dyan. Okay? So ito yung unang testing natin gamit yung multimeter. Tapos pangalawa, ito yung battery. Para kahit saan itong dalawa, pwede nyo siyang i-testing. Okay? To prove na gumagana ba siya or hindi. Okay? So tingnan nyo lang tong tutorial natin. Okay? So wala pa tayong mechanic job doon kasi maniho tayo ng Uber. So once babalik na tayo sa pag-mechanic, mag-upload na tayo ng mga troubleshooting na ma-encounter natin. So ngayon, so mga parts muna tayo mag-focus. Okay? So pinaka-importante so sa mga mechanic, mga automotive o sa mga DIY. Okay? Kasi once mechanic ka, so i-testing mo talaga yung parts kung sira or hindi. So same as to sa mga automotive real, okay? Actual to. Okay, so ipapakita natin sa inyo. So yun, nasit na natin sa 200 kilo ohms, yun. Yung multimeter. Tapos yung gagawin nyo is maglagay kayo ng clip dito para yung alligator clip. So maglagay kayo dito. Yan, i-clip nyo. Tapos yung isang alligator cable din, i-clip nyo sa isang terminal. Yan. Dalawa lang terminal yan. Okay? Yan. Tapos itong dulo niya, yon. Itong dulo niya is i-connect nyo sa multimeter. Kahit magkabaliktad yan, okay lang. Okay? Okay? So black, i-connect nyo rin sa black. Yan, i-connect natin. Yan. See, nakakonect. Tapos dito, tingnan nyo, nakakonect na yan ha. Yan. So ilagay lang natin dyan. Tapos ito, connect nyo rin sa dito sa red lead na sa multimeter niya. Okay? So now titingnan nyo yung reading niya. So dapat nagre-reading to siya sa 8 to 10 ohms mga automotive. Yan, i-zoom in natin para makita nyo. Ito yung unang BBT, okay? Or OCB valve. Yan. So tingnan nyo, nag-reading siya 8 to 10 ohms. So pag nakakuha tayo ng ganon, so it means goods to siya. So tingnan nyo. So i-connect na natin to. Tingnan natin. See? 10 ohms siya mga automotive. Yan. 10.0. So itong isa 10.0. Okay? So it means good siya mga automotive. So good siya. Tapos i-check na naman natin itong isa para ma-differentiate natin na kung saan yung basta yung goods nito is 8 to 10 ohms siya mga automotive. So i-connect na naman natin dito.
Yan, same procedure dito sa isa. Ito yung isang alligator clip, connect nyo rin. So, iwasan nyo na magdikit siya mga automotive. Okay. Yan. Okay. So, yan. Kitang-kita nyo. Tapos, connect na natin yung ano. Yan, nakakonect na yung itim dyan. Kulay black na. Alligator clip at saka yung dulo ng ano natin, multimeter. Tapos, yung isang naiwan, so, connect na natin. Tapos, titingnan nyo yung reading ng itong pangalawang BBT, okay? Tingnan natin kung magkano reading nito. So, 10 lang din siya mga automotive, 10.0. So, same lang siya mga automotive. Oy, bumaba, see? Nasa 9. 9.9. So, yung isa is 10. So, pag nagkaganon siya, gumagalaw siya, so 10 siya. So, it means pareho siya mga automotive, pareho yung reading. So, it means good siya mga automotive. Okay? Good siya. So, to make it sure mga automotive na sigurado talaga na good siya. So, ito pa may isang check nito mga automotive. See? Yan. Tingnan nyo. So, itong ano niya. So, isang cable niya. So, i-connect nyo dito sa ground. Yan. Sa ground. See? Dito, tingnan yung, ito yung ground niya. Pinaka-ground sa solenoid niya. So, itong isang alligator clip, so connect dyan. So naka-connect din siya sa multimeter block. Tapos hanapin yung terminal, dalawa lang yung terminal yan, itusok nyo dyan. So once nagkakaroon siya ng reading mga automotive, so it means may grounded dito sa solenoid niya sa ilalim. So dapat walang reading yan mga automotive. See? Tusok natin isa-isa. Itong unang terminal. See? So kita nyo yung multimeter, walang reading. Okay? Tapos itong pangalawang terminal, tusok natin. So walang reading. Okay? Tapos ganun din sa isa mga automotive. Walang reading siya. So connect natin sa ground. So ito na yung isa, daan na yan. So panigurado lang ito mga automotive. Once nag-check kayo, so i-double check nyo talaga. Yan. So yan, tingnan nyo. So once nagkakaroon ng reading, pad siya sa ilalim, grounded. See? Yan, tinusok natin. Pangalawa, terminal, so wala. So it means good siya mga automotive. Itong dalawa, so pareho lang siya. Magkapareho lang yan, isang sasakyan. Okay? Tapos, yun, may isa pang ano, test mga automotive to make it sure talaga. Okay? So panigurado. So itong multimeter naman, isit nyo siya sa continuity. Yun, continuity. So same procedure mga automotive. Lagay natin dito sa dito sa terminal niya sa ilalim. Terminal, okay? Tapos i-clip nyo dyan sa alligator clip yung isang lead. Tapos itong isa, itong kulay red, so itusok natin doon sa isang terminal. So once nag-beep siya, nagkakaroon ng continuity, so it means good yung ano niya dito, yung connection niya. So walang putol. Okay? So now itusok na natin doon sa isang terminal. Okay? So yan, naka-attach yung isang terminal. So ganun. So kanina is 200 yun. So ngayon, dito tayo sa continuity. Yan, isit nyo sa continuity. So continuity meaning nagbi-beep siya. Okay? So dapat ganun yung ano niya, sound niya. See? See, ganun siya, see? Remain good yung ano natin. Multimeter, see? So dapat tutunog siya, okay? So i-connect natin. So itusok natin sa isang terminal. Once tutunog to, so it means good siya. See? Yun. See? Goods na good. Okay? Isa. Tapos pangalawa, ganun din. Clip nyo dyan. Tapos tusok nyo sa isang terminal. So pag nagkakaroon ng beep yung ano, multimeter, good. Walang putol. See? So goods na goods to mga automotive. So yun ang unang first testing sa ano, yung BBT or OCB sa mga sasakyan yung mga automotive.
gamit tong multimeter. So yung pangalawa na naman is gamitin na naman natin tong portable battery. So pag wala kayong multimeter, so ito yung gamitin nyo. Okay? So yung multimeter is panigurado yun mga automotive kasi yung tatlong test yun ang ginawa natin doon. Okay? So ito isa lang gamit natin ito. Sa ano na to? Sa battery. Okay? So pag pwede kayong gumamit ng battery sa sasakyan nyo, 12 volts, ito 18 volts, so okay, 5.0 amperes, okay? M80 na lithium na battery sa portable. So makikita nyo dyan, positive, negative. So yung isa, i-connect nyo dyan sa positive mga automotive. Yan, saksak nyo dyan, see? Putulan nyo lang, saksak nyo dyan para magkaroon tayo ng supply. Okay? And then, yung black, so dito sa negative. Yan, pasok nyo lang dyan sa butas niya. So, ising-easy siya. Yan. Positive, negative. So, ito wag nyong galawin yung sa gitna. Ito lang positive, negative. Okay, yan ang pinaka-importante. Yan. See? Ito na yung test mga automotive gamit yung battery. Okay? So, i-ano lang siya. Gamit lang tayo ng alligator para madali. Okay? Para hindi siya mag-grounded. Okay? Gamit pa rin tayo nito. Ayan. So, lagyan siya ng ilaw kasi medyo madilim. Okay? So, i-connect nyo dyan. Iwasan nyo mag-grounded mga automotive. Ayan, i-connect nya. Tapos yung isa, connect rin yung isang clip. Yan sa terminal niya. Yan, siguraduhin nyo na hindi siya nag-contact para makita nyo. Okay? So, yun. Medyo madilim na yung ano natin. So, yan. So, na-connect na natin. Tapos dito natin pakagat mga automotive. Tapos i-connect nyo yung isa. Yan. Connect nyo dito sa itong isa, negative na battery. Yan. See? Ayun. So, titingnan natin kung mag-move yung plunger niya, yung solenoid niya. So, yan. Naka-connect yung isa. Yun. So, tandaan nyo lang. Yan. Tapos, itong isa, i-connect natin dito sa positive na wire. Yan. Negative, positive. So, tingnan nyo yung gagalaw itong mga automotive. So, i-attach ko, okay? Yan. So, tingnan nyo yung gagalaw yung plunger dyan, yung solenoid niya. So, once nagtulak yan, so nag-move siya, so it means good siya. Kasi tinicheck natin dun sa multimeter. Yun ang first test natin is good siya. So, good siya dito. So, ganito yung pag-check pag battery yung gamit nyo, okay? See? Malakas eh. Nag-move siya. So, open and close. See? Ganun yung trabaho nito ng PBT. Okay? So, oil dyan nasa ilalim. Okay? Papalan siya ng oil. Close and open. See? Good siya mga automotive. Okay? Pakaganda. Tapos, check na naman natin yung isa. Okay? So, yun ang una. Tapos, para differentiate natin. Yan. Connect natin dyan. Yung pangalawa. Ayun, connect na. So, ganun din. Ngayon, check na naman natin. Pangalawa. See? Ito yung pangalawang PBT. Setting nyo. Yun. See? Nag-move siya. Saka huwag tanggal ito mga automotive. Once goods pa siya, so sprayhan nyo, linisan nyo para hindi siya mag-stuck. Okay? Kasi yung mga oil na pag matagal nyo ng tiniservisan is nagka-clog siya. See? Ganito lang pag-check mga automotive ng BBT. Okay? I hope may natutunan tayo sa vlog natin ito. So abangan nyo pa yung iba pang mga testing natin sa mga parts ng sasakyan kung paano siya i-testing. Para at least alam nyo kung sira or hindi. Okay? Thanks for watching.